Nasaan ang iyong awa? Ako'y nananakoy. Nakikiusap. Humihingi ako ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating karo laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagwawag sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang mga ninanais. Pati na kay Haring Linceo na aking ama ay kanyang dinamay. Paalam na sa inyo, bayan ko. Paalam rin sa iyo, Adolfong malupit, Laurang Taksil. O Florida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Oh, si Adolfo. Ano yung tinig na aking narinig? At higit pa sa ng loob kung manakit. Tinig na isang naghinagpis na tao. Sino kaya siya? Kaawang-awang tao, lahat na kanyang tuway na tapos na siya ay pinaghirapan natin na taksyan. Laura, nasan ka? Halika, tulungan mo ako makaalis dito. Sino ka? At bakit ako narito? Magpahinga ka na lang muna. Ako ang naligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay mag-aaway? Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako ngayon kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang aking tunay na kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinagdagan mo lang ang iyong pasakit? Maraming salamat, kaibigan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Duque Briseño, ang aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalanan nilang Florante. Noong sanggol pa lamang ako, ay muntik na akong dagitin ng isang buwetre. Bakit po? Anong problema? Tulad! Salamat, Minalipo, at nandito ka. Kung hindi dahil sa iyo ay napahamak na si Florante. Halika't dalhin natin siya sa kanyang ama.
Kapag ako'y napagod, ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masasayang nag-aawitan ang mga nayades habang tinutugtog nila ang kanilang lira at gitara. Ang kanilang tawa ay nagpapawala ng aking pagod. Ano ba ang problema, mahal kong prinsesa? Mahal kong asawa, bakit kailangan niyo pang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo nga ron. Kung hindi siya mag-aral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino mag-aaruga sa kanya doon? Alagaan siya na magguro at kaibigan doon. Nang ako'y nasa 8 gulang na upang tumuklas ng aking karunungan, napagtanto ni Ama na si Duque Briseyo na ako'y pag-aralin sa Atenas. Mag-iingat ka, anak. Mamimiss ka namin, anak. Paalam. Makakaasa po kayo, ina. Salamat po. Maligayang pagdating, Florantes. Ako nga pala si Antenor, ang magiging guro mo dito sa Atenas. Ikinagagalak kitang makilala. Ngayon din po, sa puso ko, Maestra. Salamat po. Tila yata malungkot ka, Florantes. Kasi ko ayaw ko kung umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. Mga bata, meron kayong bagong kaklase, si Florante. Mula ngayon, kaibigan ninyo akong lahat. Ako si Florante. Saan nung magiging matalik mo ako sa kurso? Tila wala yata si Adolfo. Nariyan naman po at marami siyang ginagawa. Oo, Adolfo. Siya nga pala, si Florante. Adolfo, ang kababayan mo sa Albania. Kita kailangan kita kilala. Ako pala si Adolfo. Ako'y naliligayahan sapagkat ang ating pagkakaibigan ay nagdudulot sa akin ng sigla at kasiyahan. Kumay na bihag sa iyong magandang kalooban, Florante. Minandro, nais ko sa pagbalik sa amin ay makakasama kita. Sakali ako'y palagi magkakarating sa Albania, saan mong di upang humanap ng katunyagan, kundi huwag tayong magkahiwalay. Gusto na kaya ang lagay ng anak natin doon? Huwag ka mag-alala, mahal kong prinsesa. Mabuti lang ang kalagayan niya roon. Binabati kita, Florante. May talino ka sa filosofiya, antropolohiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Ang dula-dulaan ay gaganapin hangos sa buhay ni Edipo. Si Edipo na anak ni Haring Layon ng Tebas at Reyna Yocasta. Sapagkat ayon sa orakulo ni Apollo, ay ang sanggola si Edipo ay siyang papatay na tinakda sa kanyang ama paglaki niya. Ibinigay ito ng kanyang ama, si Haring Layon, sa isang pastol upang patayin. Nagdadalawang isip ang pastor at sinabit na lamang ito sa isang punong kahoy sa isang bundok. Sa daruan naman doon, si Forbante,
napastol ni Haring Polibio ng Corento, kinuha ang umiyak na sanggol at pinagkaloob kay Reyna Meropena, asawa ng kanyang Panginoong Hari. Sapagkat wala rin namang sipling ang dalawa, si Edipo'y inari nilang anak at inidukhang mabuti. Nang lumaki si Edipo ay napasatibas ito isang araw. Doon ito natagpuan at nag-aaway hanggang sa mapatay ang Haring Layo na hindi naman niya kilalang tunay na ama. Napagkuhan pa'y niligawan naman niya at napangasawa si Reyna Yocastang tunay naman niyang ina. Ang naging anak naman nila ay sina Eteocles at Polynice na magkapatid na namatay din dahil sa pag-aagawan sa korona. Si Florante ang manguna bilang Eteocles at si Adolfo naman bilang Polynice. Kay kumilalat kapatid mo ako kay Pidong Bunga. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gaganapanan ni Menandro. Hindi ko maaaring palagpasin ang pag-agaw mo sa aking karangalan. Isa lamang sa amin ni Florante ang dapat na salubunging bangkay sa Albania. Bukas, magiging ganap ang aking paghihiganti. Bukas. Magsisimula ng ating dula, kaya lahat at buwasto na. Para totoo na yan ah. Magpagkatanaga ka na at ito ang katapusan mo! Ito! Taksi! Adolfo! Tigil mo kayo kaibahan! Anong nangyari dito? Bakit anong tinangkang patayin mo yung kababayan? Saan baliw, Adolfo? Kailangan na siyang mawala pagkat siya ang umagaw sa aking karangalan. Ang buong Atenas ay nagilalas sa katampalasan ni Adolfo. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Paano kaya kita magagantihan, Menandro? Kundi sana sa iyo ay sana ako malamig na bangkay. Iwaksi mo sa isip ang bagay na yan. Dapat tayo magpasalamat sa dakilang lumika. Florante, baka ko na nakita ang araw sa iyong pag-uwi. Sa palagay ko, hindi ako makakauwi kung hindi ka kasama. Kung si Mama kaya ako, itututurin mo naman kaya ako. Abay, syempre, ipapakilala kita. Ipagpatawan niyo po ang aking pag-aabala. May sulat po galing kay Duque Briseyo ng Albania para kay Florante. Narito ang liham. Mabutit nagising ka na, mahal kong prinsesa. Inahanda ko ng ating alusan. Pero kung kumain, gusto mong pakiramdam ko. Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ito pinalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Briseyo. Lakasan mo ang iyong loob, Florante. Nakikirami ako sa iyong kalungkutan, Florante. Pinapauwi na po ako, mahal kong guro. Sa daungan na raw po ang sasakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania, ay tandaan mong may isa kang kalaban. Ang paghihiganti ni Adolfo ay pagkaingatan mo. Kung sasalubungin ka ng ngiti, mag-ingat ka. Pero huwag ka mapahalata. Lagi mo ihanda ang iyong sandata. Salamat po sa iyong paggunita. Siya nga pala, Menandro. Di ba sasama ka sa akin? Ang pasya lamang ng aking amain ang dapat natin sundin. Maestro, paalam na po. Salamat sa lahat. Duque Briseyo, narito na po ang iyong anak mo si Florante. O aking ama, O bunso, ama ko, hindi ko akalain na ganito kapait ang ating pagkikita muli. anak ko, simbok tayo ng tadhana. Marahil nga ama, o ama, may gusto ko ipakilala sa iyo. Siya ang aking kaibigan na si Menandro. Ang aking kalitan ay handa mo dito sa iyo. Nabalitaan ko ng lahat. Isa kang tunay na kaibigan. Nagtitiwala ako sa iyo, Menandro. Balang araw, magaganti rin kami sa iyo. Duque, narito na po ang sugo. Duque Briseyo, nandito na po ang liham. O sige, mag-alis ka na. Ano pong sinabi, ama ko? Ito'y galing sa iyong ninuno na siyang monarko sa Crotona. Kailangan niya ang tulong ni Hari Linceo.
Nakubkob ng mga kaaway na muro ang Grotona sa pumuno ng kilabot na si General. General Usmalik, Ano ang inyong pasya, mahal na Duke? Mabuti na sadya kagad sa akin. Ang Grotona ay nangangailangan ng ating tulong. Udog, sino ang binatang kasama mo? Tiyas na ito ay siya ang mukha ng tuning gayero. Siya ang bugto kong anak. Kararating lang mula sa Atenas. Si Florentina ay handog sa mahal mong yapa. Ibilang na isang basalyo na agad. Haring Puon, pag-utusan po ninyo ako. Mabuting pagdating. Mula ngayon ay ikaw na ang halag ng general sa aking upo, Marquez. Nabalitaan ko yan ito na nagpamalas ka ng iyong kasayan sa Atenas. Walang pagdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. maraming salamat. Siya nga pala, ang ating anak na si Laura. Anong hiwaga ng pagkakataon? Parang hindi ako makapaniwala na ako'y huminga pa sa mga sandali nito. Nalalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Ipinagluluksa mo ang pagpanaw ng iyong ina. Hindi iyon ang dahilan, Laura. Ang kalungkutan na nadarama ko ngayon ay nagsimula nang ika'y makilala. Kung gayon, kinalulungkot ko ang una nating pagkikita. Hindi mo ako nauunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko'y sanhi ng aking damdaming inuukol. Hindi ko nais lumisan kang malungkot, Florante. Kay ligaya ko, sapat na ang luhang iyan upang sabihin kong ako ang pinakamabalat sa daigdig. Florante, lumakad ka na at umasa kang kapatnubayan ka ng aking mga dala. Ang pag-ibig mo ang siyang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Diyos na mahabagin, huwag mo pong itulot na mapahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Handa ka na ba? Malayo ang inyong lalapayin. Handa na po ako, aking ama. Mabuti kong gadon. Mag-iingat ka. Salamat po. Mag-ingat ka. Babalik ako. Paalam sa inyong lahat. Mga kawal, tayo na. Iyan ang Grotona, Menandro. Magsipahanda na tayo. Kung ako ang hinahanap mo, magpagkatatag ka na. Mayabang na general. Ikaw pala ang sinasabi nilang Usmalik. Masusubukan ko ngayon ang tapang mo. Tagumpay! Menandro, hindi ba ako nagmamalik mata lamang? Tinan mo ang watawat ng muro ay nasa itaas ng palasyo ng Albania. Nasakop pa yan ang buo ang Albania. Pinasok nila habang tayo nasa Grotona. Tila may kasama silang babae ni Ran. Hindi ko ganong maaniga. Si Laura, siya nga. Sila nga, Florante.
aking irog, salamat at ako'y naingligtas niyo sa tiyak na kamatayan. Ang buong kaharian ay nasa kamay ng mga muro. Ang aking ama at si Duque Briseyo ay kasalukuyang nakakulong. Huwag kang mag-alala. Ngayon din ay sasalakayin namin ang palasyo. Mga kawal, mga kaibigan, tayo'y maghanda. Aking ama! Malay! O aking ama, nasaktan ko ba kayo? O Florante, anak ko, maayos naman kami ng hari. Hindi ako nagkamaling. Hirangan ka bilang general ng aking hukbo. Ikaw nga ang mandirigmang dumalaw sa aking panaginip. Mabuhay si Florante! Mabuhay sa buhay ng siyudad! Hindi ako magdadalawang isip na ipagkatiwala ang aking anak sa isang bantog na mandirigma. Anong ibig mong sabihin, mahal kong ama? Papakasalan kita kay Florante at po anak. Florante, pasensya ka na ngunit ipapadala ulit kita sa Etolia upang lumaban sa mga Turko. Mag-iingat ka. Aking sinta, mag-iingat ka. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay at nakasagupan namin ang mga kalaban, nanalo naman kami. General Florante, dala ko po ay isang sulat na galing kay Haring Briseyo. O sige, makakaalis ka na. Anong sabi, Florante? Pinauwi raw ako sa Albania. Iiwan ko muna sa iyo ang hukbo. Paalam muna, Minandro. Nakapagtataka naman, hindi pinasama ang hukbo. Hindi ko alam. Ikirarangal ko ito. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan. Si Adolfo na ngayon ay kinikilalang hari ng Albania at si Laura naman ay ikakasal sa kanya. Kumusta na, Florante? Matagal na tayong hindi kakausap. Kwentuhan naman ako. Talagang sa kanya na humaling ang hangal na hari. Kung mayroon mang anay na sumisira sa kahoy, ako na ang anay na yako na sisira sa inyong hapon. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Minandro, ang liham na ito ay para kay Florante. Huminahon ka, maayos na ang kalagayan na. Galing ito kay Laura. Ngunit, ikinalulungkot ko, magpaalam na ang iyong amang si Duque. Hayop ka! Papatayin kita! Ang liham na to ay bitag para kay Florante. Florante, aking sinta, mag-ingat ka. Huwag kang maniwala sa liham na ipinadala galing sa ama ko. Si Adolfo ang may kapakanan ng lahat. Hawak niya ngayon ang buong Albania. General Florante, dala ko po ay isang sulat na galing kay Haring Briseyo. Pinauwi raw ako sa Albania. Iiwan ko muna sa iyo ang hukbo. Paalam muna, Minandro. Nakapagtataka naman, hindi pinasama ang hukbo. Tumakas ka at sikapin mo makarating agad sa Etolia. Ibigay mo itong liham kay Florante bago pa tayo maunahan ni Adolfo. Opo, mahal na prinsesa. Hayop ka, Adolfo! Mga kawal, alisin niyo ang taong yan sa harapan ko. Susunod mga natin. Tama nga inala ko. Mga kawal! Bubalik na tayo sa Albania! Kumusta naman ang iyong kwarto? Maganda ba? Adolfo! Bakit? Paano na sa iyo ang sentrong corona? Taksil ka! Nasaan ang hari? Nasaan ang aking ama? Florante, kawawa ka naman. Hulog ka sa aking bitag. Alam mo, pinugutan ko lang naman ang iyong ama at hangal na hari dahil hindi sila nararapat na mamuno dito sa Albania. Walang putak! Pagkawalan mo ako dito! Pagbabayaran mo ito ng mahal, Adolfo. Kamahalan, dumating na po ang mga kawal ng Albania at marami sila unti-unti na nauubos ang ating kawal. Sige, magsitakas na tayo.
Ranger, nagkatagan kasi. Hanapin natin sila. Itiwan mo siya nilalang! Ikaw, nalalakas sa'yo! Yamang natalos ko ang iyong buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Ikaliligaya kong mabatid, kaibigan. Subalit, sadyang hindi ko matanggap ang pag-ibig ng sultan. Ang ngalan ko'y Aladdin, mula sa syudad ng Persia. Anak na bantod ng Sultan Aliadab. Ninais ko pong mapakamatay. Ngunit, paano si Aladdin? Kaya ako nandito dahil pinagpatsilan ako sa sarili kong ama. Hanggang sa maisipan ko ang tumakal. Ako nga, Florante, si Aladdin. Katulad mo rin isa ring sawi. Ilandas ko ang kaparangan at kabundukan. Hanggang sa marating ko ang gubat at isa ka rin palang sawing nalayo sa iyong tunay na minamahal. Ang aking namang kasawian ay dahil sa amang kong si Sultan Aliadab. Siya ang umaga sa mahal kong si Flerida. Di yata't ang kaharap ko'y ang kilabot na mandirigma ng Persya. At ng gabing yon ay nilisan ko ang Persia at nilakbay ang madilim na gabi. At Tutay, meron ka bang naririnig? Si Aladdin. ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo, halit ka't hanapin natin kung saan ito nagaling. O Florante, aking Florante. O Aladdin! O Laura, kay tagal natin hindi nakita. Flerida, aking sinta. Laura, paano ka napadpad dito? O Florante, mula nang misan ka, ay nagkaroon na ng gulo sa Albania. Gulo? Anong gulong naganap, Laura? Naging magulo ang kaharian at pinaslang ni Adolfo ang aking ama at si Duque Briseyo. At habang nagkakagulo ang mga tao sa Albania, itinakas ako ni Adolfo. Siya nga pala, ako nga pala si Laura. Ikinagagalak kong makilala ka. Sadyang kay lupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon ay masaya tayong lahat at magkasama. Teka, tila namumukaan ko ang nangunguna. Oo nga, si Menandro. Florante, kaibigan ko Florante. Akala ko hindi na tayo magkikita. Minandro, salamat. Salamat sa pagdating niyo. Pero paano niyo nalaman na nandito ako? Hinahanap ko kayo, pati na si Adolfo. Subalit mukhang maligaya kayo. Florante, ako muna ay panantiling magpaalam sa iyo. May nagpabalita sa akin na sa magkabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan sa kabila ng kanyang kasalanan sa akin. Siya ay nanatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya matatagalan bago tayo magkita muli. Ipinangako namin na kami ay pabalik dito upang kamustahin kayo mag-asawa. Paalam, kaibigan. Drop it low, girl. Drop it low, girl. Drop it low. Salo na. Salamat. Drop it low, girl. Action! And pasag mo below ka ba ha? Promise? balik. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Anta ka! Bakit kailangan niyo pang umalis? Sino mag-aaragas? Anak. Balik.